Ayo, magandang gabi po. Agustin Maui. Dali po ah. Bakit daw magbagal ang aking connection? Okay naman. Evening po, Ate Shirley. So mag-alas 8 na po, no? Wala pa si Pastor Alvin. Kaya nasa kasalan daw po, no? So ganito ba gawin natin? Hindi ko alam. Okay naman daw. Salamat po, no? So ganito ba gawin natin? Saktong alas 8 po, no? Start po tayo. So good evening. Pasensya po yung mga bati, Ate Maria, Ate Jana. Good evening po. Brother Tim. Good evening po. Sige. So start po tayo saktong alas 8 mag-play, no? Again, play natin nung wala dito na si Sir Alvin, Pastor Alvin. Malakas naman po ang aking audio ba? Okay naman po ang audio. Gusto ko sana makita dito, ba't di ko nakikita yung aking live? Good evening po, Ate Ana, UJ, Andres. Somebody confirm po kung okay naman po yung aking audio. Reyes Jose, yan, approve. Ayun, nakikita ko na sarili ko. Okay po. Okay po, ganito baguhin natin para masaya. Parang walang nag-post ng meron po ba nag-post ng questions? Parang wala, no? Wala. Okay lang po. Pwede pa mag-post po, no? Kasi kung nag-start na tayo, malabo na. Ano bang sabihin ko? Yan, so hilihin ko lang po sa inyo, maganda po mag-react kayo. Ay, kita ko naman po eh. Para hindi ako mukhang dito. Okay, alas 8 na po, no? Tayo po yung mga nalangin na. Let us pray, Panginoon. Maraming salamat sa gabi. Nagsama-sama bawat isa, Panginoon. I pray na kayo po ay magkagabay sa bawat isa, especially sa aming top, Panginoon. Maging magaling at mahusay at tapat na soul winners po kami, Panginoon. Gabayin po bawat isa, yung likod ngayon, paano may share to Lord. At ang bawat isa, Panginoon, nag-desire na maging soul winner at magaling at maayos, Panginoon, tapat. We pray for them, Panginoon. Gamitin niyo pang bawat isa. Magkaroon po ng passion, Panginoon, sa mga kaluluwa. At sa amin din, actually, mag-enjoy namin to Lord. Kaya yung topic namin ngayong gabi. So, ilang po Lord, kayo malalati lagi. Kayo may taas. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so again, good morning. Okay na po. Salamat po, Pastor dito. Tricia, good evening. Ayan. Start po tayo. Okay, so ganito po ang gagawin natin. So again, pwede po mag-react, pwede po magtanong. Ang title po natin ngayon, tulad nakalagay dyan, Soul Winning is Life, Urgency and Consistency and Soul Winning po na. Yan po ay na-place ko dito sa Discerning Word. Hindi ko alala lang kailan. So yun, wala. Anyway, babasa po tayo sa John. Babasa po tayo sa John. Labas po yung Bible nyo kung meron kayo dyan. Sa John 9. Umpisahan po natin hanggang ano po ito, medyo mahaba. Pero hanggang 12 lang po, no? Hanggang 12. John 9 verses 1 to 12. So basahin niyo nga po mata nyo. Ako magbabasa dito. Basahin po dito. And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth, and his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, Neither hath this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me, while it is day, the night cometh, when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Okay, ko nga dito.
And then verse 6, when he thus spoken, he spat on the ground and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay, and said unto him, Go wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way therefore, and washed, and came seeing. Verse 8, the neighbors therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, Is it not this he that sat and begged? Some said, This is he. Others said, He is like him. But he said, I am he. Therefore said they unto him, How were thine eyes opened? He answered and said, A man that is called Jesus made clay and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed and received sight. And then said they unto him, Where is he? He said, I know not. Okay? So nagpinapata kanina, no? So wait lang po, patayin ko itong isa ng ano ko. Magbagal tayo eh. Yun. Okay. So again, good evening po. Ang title po natin ngayon is Soul Winning is Life. Alam niyo po yung ganong kataga, di ba? Yung sabi nga nila, yung pag mahilig sa basketball, ball is life. Kasi walang ginawa, di mag-basketball. Kung ano man yan, no? So, kaya ngayon po, bukod sa alam niyo na, soul winning, matutunan natin to. Ang ganda, maging buhay na natin po yung soul winning. Ibig sabihin, parang hindi na sa atin bago yun, no? Natural na yun. Every, kung anong ang schedule mo, kung Monday man yan, sa amin Saturday, Sunday, automatic na. Soul winning yan kasi inalat mo na yung linggo mo. Yung oras na yun, 1-2 oras lang naman po yan, kayang-kaya po yan, no? So, kaya, ayan. Soul winning is life, and then urgency and consistency in soul winning. Okay, so define po muna natin, no? Ano bang ibig sabihin ng preference versus duty? Sabi mo preference, gusto mo lang, marami po sa church, ganyan, no? Ako, taga-kanta lang ko. Ako na yung taga-kanta, hindi na ako soul winning. Parang gano'n, di ba? Yung iba naman, okay na ako, taga-bigay na lang ako. Diba? Mayaman-yaman ka. Ano ako yung pakit sa church. Ako yung ano man yan. Yung usher, ano ba? Taga-collect. May preference tayo, okay lang yun. Walang problema minsan sa ibang bagay. Pero, ang soul winning po, hindi yan basta preference. Duty po dapat yan. Okay, duty. Ibig sabihin, dapat natin gawin. No? Alakala sa mga kaluluwa at yan po yung napakagusto. Mahal ng Diyos yung soul winning. Okay? Great Commission nga po, no? Wag naman maging Great Omission. Kaya again, naintindihan po natin, minsan mahirap para sa iba, pero as we study, kaya ito pong preaching na to, parang preaching ng study to. Objective natin nga, ma-encourage po tayo na maging mga soul winner. Okay? By the way, naka-record po to para sa YouTube. Kailan lang yung Facebook ay wala ng storage, binubura na yung ano. Anyway, ano pa, yung hobby versus work or job. Ano ba ang soul winning? Hobby lang ba yan? Pag gusto ko, okay lang. Pag ayoko na. So ang soul winning po, pwede natin, kung pag-usapan hobby or job, pwede natin siyang sabing trabaho natin siya. Kasi nga, walang katapusan, hindi natatapos, tuloy-tuloy dapat yan. Yan po yan. And then, pwede ba natin gawin lang yung soul winning o dapat natin gawin? Yun. So, mabili sana makuha natin, matindihan natin na ngayong gabi. Hindi basta-basta yung topic natin. Okay? Kahit i-survey nyo po ng hindi siya nagkukumpara pero gano'n na rin, no? So marami po tayo pwede i-topic sa Bible study, sermon, yan. Madami, nakakatulong naman lahat yan, eh. How to be a good father, how to be a good mother, how to be a good employee. Okay po yan, businessman. Pero itong topic natin talagang wala itong wala kayo papalit ba. Again, tuloy na natin, no? So, mayroon tayo ditong
ang pinaka point natin dito, yung magdadrive sa ating message ngayong gabi, why we should be consistent in soul winning. Yan, meron tayong 6 na dahilan. Tatapusin po natin ngayon yan. Saglit lang naman yan eh. Okay, so bakit tayo dapat maging consistent at urgent? Tayo sabihin yung ay saka na pag 50 anyos na ako saka ako maging soul winner. Tama ba yun? Hindi po, kasi kaya mo naman eh. Hindi ka rin naman na-expect ng Diyos na napakagaling. Kung di mo kayang iwin yung mga hard case na, for example, mga matatandang pilosopo, hindi naman na-expect ng Diyos na mawin mo sila. So, pero may mawiwin ka pa rin. Ayan, so number 1, bakit tayo dapat maging consistent? Yung ating kwentong nabasa po, no? Sino po yung bida doon? Yung blind from birth, no? Isang lalaki, nadaanan lang ni Jesus, hindi siya ay bulag. So, anong point natin dito? May kinalaman sa soul winning. Ganun din tayo, di ba? Kung ligtas ka na, salamat sa Panginoon. O ngayon, anong gagawin mo, di ba? Alam mo for a fact na yung iba tao hindi pa. Okay? Kaya point number 1, bakit tayo dapat maging consistent at urgent sa ating soul winning? Number 1, people are in need. Kailangan ng tao ng soul winner. Hindi ako naniniwala sa Calvinismo na kahit ano daw mangyari, maliligtas pag ginusto ng Diyos. Eh, sino bang gusto ng Diyos maligtas? According sa Bible, He's not willing that any should perish, but have nakalimutan ko yung verse na, 1 Peter. Sabi lang doon is that all may come to repentance. Amen. So basically, lahat gusto niya maligtas. Sabi ko na nga, not willing that any should perish. Ang hirap dito, nakaharang sa akin. Lipat ko. Second Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish. Tama, but that all should come to repentance. Yan ang Diyos na may eh. Pero hindi ibig sabihin lahat ang gusto ng Diyos maligtas lahat. Hindi ibig sabihin maliligtas lahat. Yan yung maling-mali ng mga Calvinist na kesyo si Jesus daw ay namatay sa ilan lang. O sino yung maligtas, doon lang siya namatay? Hindi. Okay, namatay siya para sa lahat. Paulit ulit sa Bible yon. Pero yung tatanggap, yun ang maliligtas. Ngayon, paano nga nila malalaman yung gospel kung yung mga tao, mga Kristiyano, mga Baptist, naghihintay lang sa church. Again, walang masama mag-invite sa church. Pero makakailang invite ka sa church bago mo siya masyaran, gano'n. So marami pong hindi tayo masyasyaran kung invite lang tayo na invite. Dapat tayo lumabas. Okay? Ayun po yung niya. But anyway, number 1 is people are in need. So pwede nating i-spiritualize yung bida dito, no? Yung of course si Jesus, pero yung blind dito, yun yung sabi doon, blind from birth. Pwede natin kumpara sa typical na tao na sa umpisa hindi tayo ligtas ba, no? Mga natural man tayo. Hindi tayo ligtas pag wala nag-share sa atin, walang tumulong, hindi ka bigla maliligtas. So sana naintindihan po natin, kaya importante yung role ng soul winner. At mayroon po mga trabaho na sa palagay niyo yung trabaho na ba't sinabing trabaho maganda? Kasi importante, di ba, sabi nila. Tama naman yun. So minsan kaya nagprograma daw, kala ko cool na cool eh. Okay naman to some degree. Pero yung iba naman gusto yung nagsasalita sa harap ng maraming tao kasi importante ka. Ano pa? Yung iba naman ay gusto trabaho? Yung mayaman, syempre businessman, importante ka, ganyan.
Ano ba, iba politiko, baka importante din, iba kahit di importante, iba naman mga showbiz, papansin naman. Pero in a way, alam mo yung tao naghahanap ng ganung trabaho ba? Na sila yung bida sa boss nila. Hindi masama yun kung maganda talaga yung trabaho, hindi compromise, diba? Alam niyo yung trabaho na soul winner, yung sa pinakamagandang trabaho. Importante ka sa Diyos, matuwa ang Diyos sa'yo, pati yung na-soul win mo. Pag naligtas sa'yo, mukha kang anghel sa Kanya. Natindihan niyo ba? Sino mo ang anghel dito? O hindi. Yun nga, pero pag may na-win ka, isa, dalawa, 100, para doon sa taong yun, I mean, grabe. Amen? Sana natindihan natin yung, people are in need. May kanta pa nga yan eh. People need the Lord. Minsan kinakanta natin, tama naman. Pero minsan, hindi tayo soul winner, kanta ka, people need the Lord. Yun lang. Maganda yung ikaw na mismo yung mag-meet nung kailangan nila, yung pangailangan na kailangan maligtas, kakantahan mo lang, pwede. Pero imagine mo kung maliligtas sila dahil sa'yo. Or ililigtas mo sila, okay, parang ganun eh. So, hindi ko ay magliligtas pero gagamitin ka ng Diyos para maligtas sila. I mean, gawin natin yun, no? Encouragement po tayo maging soul winner. Ayun, so yung nabanggit ko nga, blind from birth siya, no? So, ganyan tayo. Spiritual sight is important to people. Alam niyo yun, di ba? Sabi nga nila, papapatin ng ating mata. Masabi rin ba, mas papatin ng tenga. But anyway, papatin yung mata. So, ang kaligtasan, napaka-importante. Kinakumpara ko lang po yung blind person sa unsaved person. So, ayun. Number 1, people are in need. People are in need. Maging soul winner ka na kasi kailangan ka ng tao. Ayun. Sige, number 2. Number 2, sa verse 2 po, no? Disciples sa verse 2. Diyan pa ba kayo? And his disciple asked him saying, Master, who did sin, this man or his parents, so that he was born blind? Again, sa topic natin, ano dito muna sa interpretation dito, ba't ito tinatanong, no? Hindi, curious lang yung mga tao. Bakit siya bulag? Sino nagkasala? Tatay niya ba? Kaya siya nabulag? Who did sin? So, yan na nga eh. Ang pinaka-importante, alamin mong hindi ligtas yun, maligtas na dapat. Pero alamin natin din na para second point po, no? Minsan natatanong natin yung mga bagay na yan. Kasi nga actually sa mga sinatanong po ng tao at nakaka-discourage sa atin na maging soul winner. Alam nyo kung ano yun. Minsan natatanong iba, sama naman ng Diyos, ba't yung iba di may ligtas, dapat lahat na ligtas? Ano ba yung dahil tanong dyan eh, iba naman pagkatapos ng nasyala natin. Ako tinatanong ko na mismo sa kanila eh. Sasabihin kasi ng mga Catholic yun, ang dali naman maligtas, hindi totoo yan. Kaya inuunahan ko na. Mahina pa po. Okay. So, mahina talaga ang magsalita. Anyway. Oo nga, dapat meron akong but anyway, saan na ba ako? Yan, so minsan may mga katanungan po tayo. Second point natin, sabihin ko na lang, people don't know the purposes of God. So bakit tayo dapat maging consistent? Kasi people are in need at ang sistema, hindi nga alam ng tao yung mga purpose ng Diyos. Ganito po yan ngayon. Kung natin, nag-soul winning ka once a year. Pero may mga tao, may kapitbahay tayo, mga tao na sabihin natin, importante yung langit, ayaw na natin mapunta sa impyerno. Pero yung ating, hindi tayo masyadong consistent, anong sasabihin nila? Hindi naman natatotoo yan eh. Kasi iba magtatanong, totoo yan, dapat ligtas tayo lahat ng Diyos. Sabi naman ng iba, hindi na ako matutulog, mag-soul winning na lang ako kasi sobrang importante niyan.
Ang OA din naman yun, no? So no, kaya nga dapat maging consistent para hindi man tayo, sabi di man patayan yan eh. Pero consistent, ibig sabihin every time, every schedule, every week. Naiintindihan ng mga tao na sabi natin hindi sila nakinig ngayon, hindi ka tinanggap sa ngayon, hindi tumanggap sa Panginoon ngayon, pero nakakita nila consistent ka. Naiintindihan nila na importante pala talaga sa Diyos to. Again, in complete contrast sa ginagawa ng iba na alam niyo na, yung ibang karamihan nga ng mga so-called churches kaligtasan, iniiwasang topic yan kasi sila mismo pagtapatan ng tanong, ligtas ka ba? Wala, cricket, no? So ayun, kaya kailangan tayo maging consistent para by way of example and wait, ang tawag ito, example nga, and makikita nila, malalaman nila yung purpose natin at ng Diyos. Ang linaw po din sa kwento natin, hindi alam ng mga tao bakit siya nagkaganyan, bakit ganyan, diba? Yung mga tanong pala sa soul winning, no? Bakit di nilang lahat iligtas ng Diyos? Bakit may kasalanan pa? Bakit may impyerno pa? May mga ganun tanong na parang pag tinignan mo parang legit pero kaya kailangan soul winner, masasagot yung mga tanong nila. Kung pupuntahan natin sila doon, kakatukoy natin sila kung nasan man sila, at sila ay maliligtas. Okay po, medyo parang bilis ko, no? Sige po, number 3, walang mga tanong tinitingnan ko. Nilalakasan ko na. Okay, number 3, sabi po dyan sa verse 4, as long as I am the world, for I must work the works of him that sent me while it is day, that the night cometh when no man can work. Sa Tagalog, kailangan gawin yung dapat kong gawin, ang sinugo ako dapat kong gawin, kasi darating yung panahon na maggagabi, lalo dati wala pa namang masyadong ilaw, lahat ng trabaho po hinto yan, tulog, kinabukasan na naman, no? So anong point natin dun? Number 1, people are in need. Number 2, people don't know the purposes of God. Number 3, people die, and so we have limited time. Tama po ba? Alam natin yan eh. Ano sabi sa James? Umutang ko na naman yan. For what is your life? Sayin natin. James 4:14, whereas you know not what shall be on the morrow. Hindi mo alam kung ano meron bukas. For what is your life? Ano bang buhay mo? For it is even a vapor that appeareth for a little time and vanisheth away. Ang buhay daw ng tao parang singaw. Okay? So yun, limitado po ang time natin. Bakit tayo dapat maging consistent soul winner? People are in need. People don't know the purposes of God. Number 3, people die, and so we have limited time. Limitado ang time natin. Tayo mismo mamamatay, sila mamamatay, hindi natin alam sino mauna, hindi natin alam. Minsan nga may mga katisolan pa yung mga tao. Therefore, yung iba mas kailangan ng maraming time, di ba? Sana ma-witnessan na agad natin kasi limitado po ang oras. Kaya po nung ako hindi pa marunong masyado mag soul winning, nakikinig natin mga preaching. Problema, parang kulang yung motivation, or yung ibang pangangailangan kasi natin hindi na-address, di ba? So ano ba, nabanggit ko po nung punta ko dyan, di ba? Halos lahat andun eh. And then meron din po kaming soul winning seminar, nakadalawa na kami. Meron po dyan sa share ko rin po next time. Ibig sabihin pag sinabing soul winning seminar, lahat po ng kailangan yun doon na. Hindi naman lahat, pero at least theoretically and sa lesson andun na.
So saan ba ako nagpunta? Ayan. So may limitadong time tayo. Parang tayo po ay nag-aaral para pag tayo laki, mga bata, may trabaho. May trabaho na, ano na, masarap na lang. Hindi. So dapat nakakadagdag tayo sa lipunan, ganyan yun eh. Pero ultimate goal kasi ng tao, hindi lang sa buo, hindi lang tayo sa lupa lang eh. So bilang mga Kristiyano, ano yung mga pinaghahandaan natin? Yun, paglilingkod sa Diyos. And definitely, isa yung isa sa mga major na paglilingkod na dapat natin gawin. Okay yung choir, okay yan. Okay yung mag-usher, okay yung magbigay, okay yung mag-akay. O yun na nga, doon na yung akay. Kasi sa akay, soul winning yan, tsaka discipleship. So yun, hindi mawala dapat yung soul winning at consistent. At hindi lang po yung hintayin natin pumunta sa church. Kasi again nga po, maraming mamatay, maraming ako sa impyerno. And parang piling-pili naman kung share lang natin yung pumupunta sa church. Okay, ulitin ko po why we should be consistent in soul winning. Number 1, people are in need. Number 2, people don't know the purposes of God. Number 3, people die and so we have limited time. Limitado ang time natin, magbilis-bilisan na natin. Aral, practice, at yung iba dyan, syempre di agad mailigtas, at least na witnessan, nataniman. Next time, aanihin naman. Okay, verse 7, another point. Sabi po dyan, and said unto him, go wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way therefore and washed and came seeing. So yun na, pinagaling niya na. Pero hindi niya lang pinagaling ng gano'n, napansin niyo ba yan? So nakita natin dyan, talagang napagaling siya. Again, hindi kinukumpara natin sa soul winning, pero obviously hindi perfect example siya na. Pero in a way, healing is a picture of salvation in a way. Okay, kaya ano yung nangyari? Anong point ko dito? Isa po sa mga dahilan ba't di nag-soul winning yung iba, yung marami. Kasi parang feeling natin minsan parang imposible yan. Kasi kunwari, naranasan mo isa, dalawang beses hanggang 5, wala naliligtas. Ang gagawin mo? Ang gusto mo na give up, diba? So nabubuo sa ating isipan na hindi ata posible ata yan eh. Kaya nga isa sa mga ating mga tips, no, para yung mga tao ay matutong mag soul winning, sabi ko sumama ka doon sa marunong na. Doon makikita mo pa ulit-ulit naliligtas. By the way, nag soul winning kami na Sabado. Ang bira talagang may parang dry spell ang tawag namin doon. May mga lugar po na hindi ganun ka-receptive ang tawag. Doon po kami sa Sampaloc, Manila. Napunta kami doon kasi may office mate ako. Birthday lang po ako sa office mate ko ngayon kasi may sakit yung nanay niya. Alam mo na, maaari ng anytime. Ang ginawa natin pala, nakapunta naman ako doon. Hindi tumanggap. Sa tagal ng usapan namin. Saka na lang daw, pambira eh. Hindi na nga natin alam kung kailan siya, alam mo na, kukunin. Saka yung asawa niya. So medyo frustrated ako, pero okay lang. Hinatid ako ng office mate namin sa labas. Doon siya tumanggap sa labas. So ano gusto sabihin yan? So wag mo sabihin imposible. Sumama ka doon sa mga marunong na. Bigyan mo ng time. At kung ikaw yung marunong na, yun, encourage other people. Napakaganda niya. Kahit po kami, yung ginagastosan namin, yun ang, hindi naman kasi kami magalang, hindi naman magastos. Pag soul winning time, kahit si Brad, kaya talagang in-encourage namin yung mga sumasama para matuto, and then yun nga, parang hindi maging burden yung ministry. So may konting fun yan, dahil yun, so ganun talaga eh, ang encourage. So hindi po yan imposible, yung lang gusto ko sabihin. Kung may nagsabi sa inyo nun, baka siya hindi soul winner, o baka hindi siya, ganun lang minsan yan eh. By the way, may mga galit sa soul winning, mga Calvinist, saka yung mga
May narinig pa ako dati na ano eh, sabi, tulad yan, binibilang natin na iligtas, di ba? Sabi mo, pag tumanggap, pag mo sabihin na ligtas na, sabihin mo lang profession of faith, at totoo din naman yan. Pero sabi sa Bible, ang palataya tumawag ligtas eh. So hindi rin masama sabihin na ligtas. Tama ba? May mga tao pong against all, hindi maniwala kayo. Kaya huwag kayong papadiscourage. Hindi yan imposible yan. Ang point natin, people can and will obey God and be healed. May idea, wag kang tingnan yung mukha nila na hindi maliligtas to. Pag sumasama ka sa soul winning, yun makikita mo, isipin mo, masungit siguro to, pilosopo siguro to. Hindi mo nga alam yun, hindi mo makikita mo ba sa mukha mo yung ano. Itong taong to, may na soul winning ako, naglalaba pa eh. Hindi ko makakalimutan ha. Laki ng katawan, nakahubad eh. Kasi nagbabay-bye kami. Kung sinabi kong di maliligtas to, wala na. Sinirang ko yun, maamo naman pala. Ganon din doon sa nagabay kami sa C6. Ganon din, laking katawan eh. Pero huwag kang matatakot. Kaya number 4 ulit yung people can and will obey God and be healed. Katulad nung ginawa dito sa diba, maghugas ka dun sa ano, hindi na lang niya pinagaling dun eh. No, ang kaligtasan, regalo yan, kailangan tanggapin. Pero ang point ko dito, hindi naman good works yun eh. Good works ba yung ano, maglublob ka. So, whatever reason na ito yung ginamit ng Diyos. Anyway, healing naman to eh. Okay, sige, tapusin natin yung hanggang point number 6 and then saka natin. Sakali may yung tanong post ko kayo ng questions dyan. Okay, point number 5. Dito tayo sa 8 to 12. No? Ano nakita na dyan sa verse 8 to 12? Ano nangyari dyan? Nakalakad ang pilay. Nakakita ang bulag. Ano nangyari doon? Okay, salamat nakakita yung bulag. Pinagaling. Sa ating topic naman, may naligtas. So what? Salamat. Katulad yung dinatapos yun dun eh. Kaya sa verse 8 to 12, ano nangyari dyan? Diba ito yung dating bulag? Paano nagtatanong na ngayon sila? Kasi nakita nila yung nangyari sa isang tao na sampulan ba? Maligtas. Nakita. Pinagaling. Okay, napaghalo ko yung ano. So dito sa ating kwento po is healing lang eh, pero ating topic soul winning. Ano mangyayari pag naligtas? Kunwari, yun nga, isang mama na akala mo wala ng pag-asa buhay, naligtas. O kaya isang babae na wala ng pag-asa buhay, naligtas. Mapapansin po yan ng mga tao. Kaya point natin, bakit tayo maging consistent sa soul winning? Number 1, people are in need. Number 2, people don't know the purposes of God. Number 3, people die and so we have limited time. Number 4, people can and will obey God and be healed. And point number 5, people will take notice and seek the Lord. Mapapansin at mapapansin po yan. Ngayon, hindi kami masyado madalas na mag-post ng soul winning namin. Pero alam naman kasi consistent naman yan eh. So pero may mga time na compile, i-picture lang po namin halos lahat kung gusto nila. Para souvenir lang ba, tsaka kung sakaling makita ko yung soul winning blood, pwede kong nasyaran ka na pala ni Brad pwede pag-pray and then yung na topic, disciple. Ayun, kaya number 5, people will take notice and seek the Lord. Pag consistent ka, nakikita anong ginagawa, saan ka na pupunta, bakit yung Bible ka na naman dyan. Mapapansin po ng tao yan. Hindi tayo nagpapansin lang kasi iba baliwalaan naman tayo, pero yung talagang mapapansin yan. At kaya sabi pa dyan, is not this he, di ba? Mapapansin ng mga tao yun, lalo na yun nga pag nagbago yung buhay, ganyan. Dati panay inom, di ba? By the way, dyan ba si Tatay Eddie? Lagi kong kinakwento yan dito. Meron din kasi kaming makikinom dati. Sana ngayon hindi na.
Hindi na daw eh. So, yun po, di ba? Mapapansin nyo. Dati, tinatagayan mo. Ngayon, ayaw na. Kaya napaka-importante maging consistent tayo. Ayun. Kasi, ito eh, napansin nyo po yung mga kulto. Kanya-kanyang papansin po. Si Pope ngayon, panay yung balita kay Pope. Di naman ako interesado. Kaya minsan, nilalagyan ko ng verse na wag na. Pero yung iglesia ni Manalo no, puro building pinapakita. Iglesia na Soriano naman, debate. Napansin niyo ba yun? Kung ano yung pinipicture po ng mga grupo, yung ba preaching, okay yun. Mabaptist yan, di ba? Pero okay din soul winning. Dapat. No, hindi tayo kailangan magpapansin na sobra naman para lang ma-encourage yung iba. Tsaka hindi nila isipin na yung mga nagbabaybay, yung mga Jehovah's False Witnesses lang. Tsaka mga Sabadista, saklap naman nun. Dapat makilala tsaka mga Mormon. Hindi, sana dapat makita na yung magbabaybahay, mga Baptist yan. Okay, so mapansin ng tao. Again, hindi papansin lang pero mapapansin, hindi pwedeng hindi. Pag soul winner ka, actually yung aura mo lang ay aura. Ano bang maganda ba? Hindi kasi maganda ka ni aura. Pero alam niyo yung sabihin ko sa aura, di ba? Iba yung soul winner, masayahin, at seryoso yung at least sa mga salita niya. Okay, minsan joke lang pero konti lang, hindi sinungaling, hindi papansin, hindi ma-pride. So, mapapansin tayo ng tao, okay? And then pag napansin tayo, sila mismo ay maghahanap din. Bakit kaya? Anong ginawa? Anong sinabi mo dun? Dati ganyan yan Tapos nag-pray pa kayo dyan. Anong ginagawa nyo dyan? Magtatanong din yung ibang tao din. Hahanapin din nila yung katuwiran. Hopefully ng Panginoon. Okay? Bilis ko Anyway, last. Tingnan ko muna kung may mga tanong. Nagtatanong ba o wala? Good evening naman. Ano to? Ayan, may nagsabi dito dati daw nagagawa na, ngayon hindi na. Sana ibalik na ng Panginoon na makapag-share. Ba't ang Panginoon naman ang utusan mo? Minsan ito na nga So gamitin ng Panginoon itong mga encouragement dito. Tayo na yung gumawa. Okay, ibig sabihin, schedule mo nga. May maganda akong pinost kayo nakita ko sa ating grupo, may nag-soul winning basahin ko yung aking sinay kasi nga natuwa ako si Taba ata to sino ba to? Hanapin ko yung ating GC bago natin yung huling point. Saan na ba yung diadem ito nakita ko sino to? Mga taba. Dahil palang mataba dyan. Si Daryl. Ayan nag-soul winning si Daryl ba to? Ang gandang tingnan niya kaya maganda, hindi lang regular dapat set a weekly schedule. Kasi maganda yan, pinopost niya yan, hindi lang nagyayabang yan Ibig sabihin lang para ma-encourage din iba. Amen. Si Daryl mahihain yan sa palagay ko lang. Pero hindi nyo kailangan maging maboka para mag-soul winning. Kasi one-on-one naman yan Though sa umpisa talagang mahirap. Yan ang pinakamahirap mag-umpisa. Pero pag andyan na yan, sanay ka na, wala na yan. Para ko lang kumakain naman mag-soul winning na naman ako. Nagiging natural na yan. Kaya again, ang title natin ngayon Soul Winning is Life. Urgency and Consistency in Soul Winning. Okay? Yan, mag-organize kayo ng team. Makikita ang dami yung tao dyan dahil din, di ba? Kahit ganito po, sabihin natin busy tao ko talaga. Sabihin natin ganun talaga kung makari. Hindi, sabihin natin ganun, given. So pag Sabado, ganitong ginagawa ko, Linggo, ganyan. Hindi ka pwedeng 1-2 oras, 2 oras, 3 oras sa isang linggo. I-organize may team kayo, magkakaibigan kayo dyan, di ba? Yung mga young people nyo dyan, yung choir.
Eh di na yan, isang grupo na yan, no? Soul winning yung mga tenor, yung bass. Kung may team kayong ganyan, hindi mahirap mag-organize. Kung sakaling ko na, 5 kayo, ilan na ba bass ngayon? Ang dami ng bass, no? Kung na, bass, 5. Kung umabsent man yung isa, yung dalawa dyan, meron pa rin 3. So, magiging consistent kayo. And then, yun nga, maganda isulat nyo yung progress nyo, ilan na yun marunong mag-soul winning, ilan na yung consistent, at ilan yung naliligtas. Ganda niya, i-record nyo po yan. And then, present the results to the church. Yun. Naalala ko lang. Okay, last point. 13 to 41, dami, no? So, verse 13 to 41, di natin babasahin isa-isa kasi napakahaba. Pero, ano nangyari dyan? Alam nyo kung observant tayo sa ano, napansin natin to sa Bible. Mga kalaban, mga audio Anyway, ano nangyari dyan? So, nung gumaling na nga, nakakita na, itong mga Pharisees naman, anong ginawa ng Pharisees? Actually, nakakatawa to pag binasa mo. So, itong mga Pharisee, hindi ko nabasahin na, pero ang ginawa nila, ayaw nila maniwala. Ayaw na niyang maniwala kay Jesus, kayang gawin ba ng Diyos yun? Yun. Nga, Ate Marie, availability yan nga. Kaya mo yan. Mag-schedule ka yan. Nasaan na ba ako? Yan, so nangyari dito, yung mga Pharisee, kumukontra. Ayaw maniwala. Hindi naman siguro nagkunwari ka lang. So ang point natin na lang dito, para tapusin na natin to. People, ulitin natin bakit tayo dapat maging consistent? Kasi people are in need. Kailangan maligtas ng mga tao. Yung iba, hindi natin din pinagagawa mo ng Diyos, hindi alam ng tao para saan ba yung gospel. In a way, alam nila yan na sa salita lang para maligtas, pero hindi nila nare-realize yun. Kaya sa soul winning, lagi ko tinatanong yun, bakit namatay si Jesus? Para maligtas tayo, alam mo pala So, good. Ngayon, what's next? Ligtas ka ba? Ligtas ba yung mga kilala mo? Diba? Hindi naintindihan ng mga tao yun, kaya dapat maging consistent tayo. And then number 3, we have limited time kasi namamatay ang tao, namamatay ka na. And then people can and will obey God and be healed. Okay? Number 5, people will take notice and seek the Lord. Pag napansin ng Diyos na soul winner kami, naliligtas, mapapansin ng tao yan, mapapansin yan, yung iba maghahanap din. Matuwiran ng Diyos at mas likely maligtas din sila. And then last, people will oppose the would-be believers. Again, yun yung kwento dun Dun yung naniwala na isa kasi pinagaling siya, ano sabi? Parang inaasar pa siya. Inuusig pa siya. Sino ba yan? Ano sa'yo? Sino ba yan? Ano bang ginawa mo talaga? Anong ginawa ba sa'yo? Ganyan ng ganyan So pag hindi tayo consistent, ano mangyayari? Bukod sa konti yung maliligtas, ano mangyayari? Yung mga mananalo dyan, yung mga opposition. Yun ang mangyayari kasi hindi tayo consistent Tayo mismo at magkakatisoran na tayo, magkakatamaran na. Ganun po yan. Tapos parang tumatakbo sa utak natin yung mga narinig natin sa labas. Hindi maliligtas yan. Hindi naman talaga naligtas yan. Iba ganun Alam nyo, ganun yung katisoran sa ibang tao. Paano mo nasabi naligtas? Nag-pray lang. Daming ganyan, lalo mga Calvinist. Lalakas mong asar niyan. Nanalangin lang sumunod lang. Hindi naman sumunod lang kaya nga pinapaliwanag mo Pinaliwanag mo na ganito ang kaligtasan, di mo kaya sarili mo, kailangan mo ng palataya, anong pananampalataya mo specifically, ano yung tamang pananampalataya. Sinabi mo, ginawa niya, hindi pa baligtas yun. So asahan natin yung maraming upo sa kaligtasan. Marami dyan mga Kristiyano din, quote and quote. At yung iba talagang Kristiyano, pero yung iba naman ay either nataniman ng maling aral. Ganyan po yan Kaya naalala yung sinabi ko last time, mag-uumpisa to talaga sa doktrina Hindi mo ilaalala yung doktrina.
So pag may mali ka sa doctrine, napasukan ka ng konting ewan dyan, may hirapan ka. Marami nagsasabi yung ano, ligtas ka ba talaga, di ba? Ano ba yung sabi ng iba? Ayan yung sabi nila, ano ba yung sabi nila? Yung repent of your all your sin, kanya parang pagdududahin ka pa. Ligtas ka ba talaga? Bakit di ka nag-church? Sablay eh. So mag-iingat po tayo dun. So, pero dapat alam natin yun na may kalaban. Okay, pag may kalaban, alam mo yun, you will take your stand. Hahanda mo rin yung sarili mo. Katulad nga nung yun pala sa Sabado, yung kasama ko nasigawan na naman. Hindi ko nga alam kasi yun, doon ako sa kabila eh. Sabi ko ba, huwag ka ma-discourage. So, okay naman na yun eh. Hindi mo naligtas dun sa tatlo lang. Sa layo ng binuntahan natin, tatlo lang. So, ayun. So, conclusion, let us accept the reality, the work of soul winning as a duty of us Christians. Let us also rejoice and be thankful that it is a privilege. Sabi dyan sa, ulitin ko na lang yun sa yung verse 4. Sabi dyan, I must work the works. Nakita nyo yun? Si Jesus yun ha. Sabi niya, I must. Kailangan kong gawin ang trabaho na pinagawa sa akin na nagsugo sa akin. Habang araw pa. Kasi darating ang gabi na hindi ko na magawa ito. Obviously pinipicture doon kamatayan ni either ikaw o siya. Mga taong matay na. Paano mo siya lang napatay na? Wala na. Sa impyerno na yun. And then basahin lang natin sa John 4 naman. John 4:34. Medyo ano siya, parallel verse. Sabi dyan, Jesus saith unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Kung famous yung John 4, di ba? Yung woman in the well. So, pero bago yung ma-meet yung woman in the well, or bago, or after, basta sinabi niya sa mga disipulo niya, ang trabaho niya, o yung meat pala, yung pagkain niya, ay sabi niya, hindi pa kumain to ah. Gusto winning na. So, kasi yung para sa kanya, ang meat niya, yung gawin, yung trabaho na ginawa niya. Ang ganda niya, by the way. Yan yung pinagpapala sa trabaho, yung mga sipag. Hindi yung inihintay yung alas 5. Okay, may tanong ba? Parang wala ah. Si Ate Marie, comment na comment oh. Sana may napulot po tayo. Yan pa tayong 15 minutes eh. Sige po, question. Ano yung mga problema na lang? Sige, ang title natin, Soul Winning is Life. Maging urgent yan sa atin, tsaka consistent. Ano mga tanong dyan? Tanong. Okay lang bang once a year mag soul winning? Okay lang ba yun? Ay kaysa wala, okay na rin. Pero obviously ang rhetoric question dun is mas maganda, consistent na mo. Kung naintindihan mo, naniniwala kang sinasabi mo na pupunta sa impyerno yung mga tao, tapos once a week, once a year, huwag naman. Para sa akin po, yan ang pinaka workable schedule po, once a week at least. So pwedeng twice a week, kami ganun, twice a week schedule. Pero yung iba si Bad nag-soul winning nga yan sa opisina, yung lunchtime, dati ginagawa namin yan. Pagkakain mo, saglit lang naman yan, makaisang round ka lang, di ba? Sa Ayala kasi mayroon dong park eh. Anyway, ayun po, may question ba? Ano yung tanong ko? Tinanong ko sarili ko, ano yung magandang schedule yan? So at least once a week, at least once in 2 weeks, no? Ay, wag namang once a month. Mababa na po yung pag once a month. Parang di kayo niwalang punta sa impyerno yung tao na. Ngayon, kung magiging mahirap po, second question, bakit mahirap? Ba't nahihirapan ako? Sabi ni Ate Marie, availability ang kulang. Sino ba nag-available sa'yo? Kasi anong dahilan? Lalaba. Pwede mong unahin yung paglalaba, pwedeng late. Ganun lang, parang attend ng church yan eh. So salamat nga kayo po, no? Ang dami nyo na dyan kahit paano. So nakuha nyo na yun eh, na mag-set ka ng
schedule, di ba? Pag church time, church yan, dyan ako. Okay yun. Medyo nakukuha nyo na. Ngayon naman, soul winning. Ganun din yun, ise-set aside mo yun. Parang tithes din yan, di ba? Meron kang ganyan soldo, set aside mo yung 10%, yun na yun. Consistent na yun, di mo na pinapakailaman yun. Ganun din yung time natin soul winning. Pag sinet mo yan, pag ganitong araw, ganitong oras, gagawin ko yan. So una, sasama-sama ka lang. Ngayon, kaya importante din yung mga magiging role ng mga soul winner, ang tawag natin dyan, mga leader sa soul winning. Ikaw yung ikaw yung mag-organize, encourage mo pa, may budget ka, pakainin mo pa, di ba? Ano pa? Yun yung sabi ko kanina. Yan yung tuturuan mo. Yan, i-partner mo sa marunong. Ikaw mismo. Makita mo sa kanila. So again, hindi po minsan madali yan minsan. Pero pwede rin maging madali yan. Kasi ganito po yan. Parang yung tinatawag nila, kasi naalala ko yung mga sinasabing big shot daw. Minsan small shot lang yun na maraming shot. Ibig sabihin, ulit-ulitin mo kasi ulit-ulitin, diba? Consistent. So sa una mahirap, sa una maliit yung parang na-accomplish mo, pero tuloy-tuloy, consistent, ma-accomplish mo rin yung kailangan. Okay, wala talagang tanong. Ano ba bang alam kong tanong dito? Ano yung sa ating, ano ba yung minimum requirement sa soul winner? Naligtas ka, yun yun. Ayun yun. Tapos of course, kabisaduhin mo yung mga verses, mas maganda. Pero marami yung mga guide na dyan eh. Nabibili, hindi ka nabibili. Text nyo, may send ako sa inyo. Dami dyan sa dahil meron na dyan. Iba may guide na, di ba? Kulang na lang talaga sa karamihan. Alam nyo yung kulang sa karamihan yan, yung maglilid sa kanila, encourage. Okay, ano pa, ayun, yung sa church maganda, dapat talaga meron kayo schedule. Yun yun. Madalas naman Sabado, depende. Palit nyo din niya kung may bisyo kayong ewan, diba? Sa halip na maglaro kayo ng mga young people dyan, sa halip na maglaro kayo ng isang oras, soul winning na lang kayo, diba? Pwede na kayo maglaro after. Hindi, kaya niyang bigyan niya ng ng time. Okay. Sige po, medyo ayaw niyo magtanong eh. Kasi try na po tayo. Basta summarize ko lang po ulit ha. Title natin, Soul Winning is Life. Dapat maging buhay niyo na yung soul winning. Sabihin, normal na, natural na, consistent na. Kasama na sa niyo yun. Parang pagkain, by time na yan. Pag oras ng pagkain, kakain. Oras ng church, church. Dapat magkaroon kayo ng oras soul winning. Yan. So bakit tayo dapat maging consistent? People are in need, people don't know the purpose of God, people die, we have limited time. Post ko rin po rin dito. People can and will obey God and be healed. People will take notice and seek the Lord. And then last, people will oppose the would-be believers. So negative siya, pero yun nga, pag consistent ka, kahit pa maraming kalaban, hindi ko pala na yung huli, no? Kahit maraming kalaban, consistent ka, anong mangyayari sa kalaban? Actually, mahihiya nga sila eh. Mahihiya po yan, silang mahiya kung oppose sila sa soul winning. Okay, ganun din, may mga church member din na oppose sa soul winning. Iba yung minsan, mas gusto nila yung pabida-bida, alam mo na, ibang mga ganong church member, di ba? Baguhin natin. Ngayon, ang ano mo sa church, taga-kanta ka, okay din naman yun. Dagdagan mo pa, di ba? Soul winning din. So, hindi ka na lang choir, soul winner ka pa. Hindi ka lang giver, soul winner ka pa. Yun, dagdag natin. Hindi ka lang preacher. Wait daw. Preach ka ng preach yun, hindi ka soul winner. Maraming ganon, nakakalungkot. Kwento ko na lang sa inyo din, no? Ano pa akong 8 minutes eh. Nakilala po akong pastor, hindi po ako nang pero ganun eh. Example lang na negative.
Hindi naman kilala yung pero sabi ng pastor. Eh, siyempre kwento siya ako, hindi ako kwento. Alam mo ba, bad, nakapunta kami sa ganyan lugar. Tama mo, ang dami na napuntahan, bad, na lugar. Sa ganyang lugar, sa ganyang lugar. Ano ba ginagawa nyo? Siyempre, basketball. Okay naman yung, masaya naman, di ba? Pero, maganda kung nakakapunta ka kung anong lugar, sama mo yung soul winning. Pwede naman yun. By the way, kami pag may gusto akong puntahang lugar, ganun ginagawa namin. Soul winning muna, and then gala. Ibig sabihin, justified na agad yung ano mo dun eh, gastos mo, tsaka yung, di ba? Kasi nag-soul winning ka na eh, for 2 hours, 3 hours. The rest yun, pwede ka lang lumamon ng kung anong gusto mo lamunin. Tapos, gala na yun. Di ba? Masaya din yung mga bata. Ayan. Kaya, yun. Okay, so yun na lang po muna, no? So, basta di ba, pray po tayo, no? So, wala rin po bang prayer request? Okay, ang prayer request ko po, ayan, no? Mag-soul winner po tayo lahat. Amen. Let's pray. Panginoon, salamat sa inyong mga salita. I pray na nakita namin sa dyan na yung Panginoon, nakita namin Panginoon yung urgency, consistency na dapat mga soul winner na mga balakid sa aming buhay. But pag kami consistent, Panginoon, yung mga bagay na makakatisod sa iba, Panginoon, o yung mga ibigay sa amin distraction, Panginoon, ma-offset, Panginoon, yun dahil consistent kami. Tulungan niyo pa bawat isa na maging mga soul winner din, Panginoon. Kung ano yung balakid, Panginoon, mga roadblock, anong dahilan, bakit kami hindi soul winner, hindi kami consistent, ano ba yan? Trabaho ba yan, pag-aaral, lahat po ng bagay pag gusto, sabi nga may paraan. Pwede kang mag-carve out ng time schedule para gawin yung importanteng bagay na sinasabi naman, lahat naman ng Kristiyano sabi importante yan, pero andun na Panginoon yung kalaban nga po, Lord, or minsan excuses, Panginoon. So patawarin niyo po, Lord, kami pag ang dami kami excuse, tulungan niyo rin po kami at na-encourage ang bawat isa maging soul winner at maayos, consistent at matapat na soul winner. Ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray, amen. Okay, so may mga nakalimutan ko palang pray, no? So anyway, salamat po sa lahat. We'll keep praying sa ating mga churches po to na maging mabunga, niya po siya sa mga paraan ng soul winner. Okay, so may 5 minutes pa pala ako. Bilis ko, no? Yun po, no? So ano po ba sabihin ko, yun po, God bless po sa lahat. Patuloy po natin ginagawa natin tama. Ayan, pag-attend, pag-aaral, Bible study po. Huwag na nakakalimutan, pray, Bible. And then, ayun, message lang po kung may gustong message. Again, post ko po yung outline, and then ang aming page ang YouTube. Yun na po, medyo maaga tayo. God bless po sa lahat. Master Lito, especially, ingat po kayo dyan. God bless. Praying for you. Sa amin po, okay naman. Patuloy lang po kami, no? Wala pa kami pang pagawa. So sana wala nagpapagawa na. Ayan ba, banggitin ko na yung mga dito. Andres, Ma'am Joanne, Leon, James, mga nag-comment lang po, no? Yung mga nag-like na lang, parang di tayo umabot ng 25, ng 22 lang. Si Amean, si Daddy Joe, Trisha, Andrea, Daryl, JJ, Stephen, Joanne, Jonil, Pastor, Jonil, Jo Marie, Jones, Ezzy, Mark, Arizala, Pamela, Ate Marie, Ate Ana, Ate Jana, Nanay Sean, Ate Marites, Maulit, Fernando, Jan Rafael, Sahulan, yan, Lailani, Mahilo, Makapago. Ayun lang po yung mga nag-like. Okay, so salamat po. Ayun na po, bye-bye na po. God bless, good evening, see you next time. Bye bye, God bless.
Okay?